Inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na gaganapin sa susunod na buwan ang pinakahuling joint exercises sa pagitan ng Philippine at ng US military. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulong Duterte na mananatiling maayos ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika at patuloy pa rin kikilalanin ng ating bansa ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Nagbabalik ang aming kasama si Rocky Ignacio. Binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba pang mga bansa sa larangan ng depensa at ekonomiya. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Hanoi, iginit ang Pangulo na mananatili ang maayos na ugnayan ng Pilipinas sa Amerika kasabay ng patuloy na pagkilala sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Sa harap na rin ito ng pahayag ng Pangulo na ang Philippine-US military exercises sa October ang pinakahuli ng joint exercises. To the Americans and to those around it. I will maintain the military alliance because there is an RPUS pact which our country signed in the early 50s. But I will establish new alliances for trade and commerce. And you are scheduled to hold war games again, which China does not want. I would serve notice to you now that this will be the last military exercise. Jointly, Philippines, US, the last one. Kasabay naman ito ang pagpapalakas ng economic alliance sa Russia. Magtutungo ang Pangulo sa Russia matapos ang inisyal nilang pag-uusap ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev ukol dito. To Russia, I talked to Medvedev doon sa Asia, sikreto lang, ngayon ko lang sinasabi ito. Now they know. Kalaban na lang Russia, sabi ko that I expect by the way that things were evolving in that summit, I knew that, it's something that's not so siniguro ko na. Sabi ko, Mr. Prime Minister, I always wanted to ask for your help. They might touch the economy, they might do something. I know because that is what they do of countries that are really weak and under their control. Sabi ni Medvedev, visit Russia and we will talk formally. Makikipagdialogo rin ang Pilipinas sa China at hindi hahantong ang relasyon sa paglalapan ng tensyon. Paliwanag ng Pangulo, ang pakikipag-usap sa China ay hindi mangangahulugan ng pagsasaisang tabi sa nauna ng paborableng desisyon ng UN Arbitral Tribunal sa Bajo de Masinloc. Hindi tayo pwede because there are only two. Either we go to war or we talk. Hindi natin kaya ang China. Sasabi ko sa, even with the help of America. So, we talk. Sabihin mo sa akin, oh Duterte, bakit? You are abandoning now the award. You are not forgetting that. There will always be a time to reckon the thing with. When that time comes, sabihin ko sa China, ito yung amin. I will talk to you, but I will not go out of the four corners of this paper. Pero it is not the time to die. I am not ready to commit the soldiers of this country just to be massacred. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Hanoi, Vietnam.